Sa mundo ng mga sasakyan, kadalasan ang nagiging pinakapopular at madalas nabibili ay yung malalaki, praktikal at magagamit ng buong pamilya. Yung tipong komportable, maaasahan at abot kayang presyo. At ngayong season, may isang bagong 7-seater SUV na kamakailan ay dumating sa Pilipinas na tiyak magugustuhan mo. Tatalakayin natin ang kabuang detalye at nilalaman ng bagong 7-seater car kasama ng performance, features, interior, safety at syempre ang kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumalik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga kilalang 7-seater car sa Pilipinas ay ang Toyota Avanza, Mitsubishi Expander at Suzuki Ertiga. Na talaga namang kilala na ng marami sa pagiging maasahan, matipid at may magandang performance na magagamit mo sa kahit saan. Pero sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang iba pang brand na naglabas rin ng maaasahang 7-seater car na talaga namang mas updated at mas upgraded sa mga modelong nabanggit natin. Ang J-Tour X70 2025 model ay isang 7-seater mid-size SUV na bagong ipinakilala sa Pilipinas bilang parte ng lineup ng J-Tour Auto Philippines ngayong 2025. Nakilala ngayon bilang mas abot kayang SUV para sa mga pamilyang naghahanap ng maluwang na sasakyan na may modernong tech features at malaking space. Ilan sa mga ipinagmamalaking selling point din nito ay ang competitive price, spacious cabin at value-focused features na kakaunti sa ganitong segment. Ito ay isang practical na choice kung gusto mo ng SUV flexibility para sa pamilya ng hindi masyadong mataas ang presyo. May sapat na space para sa 6 o 7 sakay na hindi lang pang araw-araw na biyahe kundi pang long ride, round trip at weekend adventure din. Ang modelong ito ay inilabas hindi lang sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng global rollout ng J-Tour brand na matatagpuan din sa iba't ibang bansa sa mundo. Kabilang ang merkado ng Middle East, Latin America, Africa, Mexico, Pakistan, South Africa at Indonesia na kung saan ay available itong X70 at iba pang variant nito. Ilan sa magiging malakas na contender nitong X70 ay ang Mitsubishi Expander, Toyota Avanza, Honda BRP, Suzuki Ertiga, Hyundai Stargazer at iba pa na malalamangan din ito sa ibang mga bagay. Gaya ng pagkakaroon nito ng 10.1-inch floating touchscreen, full TFT digital instrument cluster sa driver's seat para sa mas modernong cockpit feel, mga advanced safety features at gumagawa ng mas malakas na performance. Gamit ang 1.5-liter turbo gasoline engine nito na kayang gumawa ng 156 horsepower at 230 Nm ng torque na ikinabit sa alinmang 6-speed at 8-speed transmission at may front-wheel drivetrain system. Umaabot sa kabuang bilis na 180 km/h ang nagagawa nito at may fuel tank capacity na 55 liters na kung saan kumukonsumo ng 13 to 14 km per liter. Well, kung pag-uusapan ng tibay sa pagkakagawa dito sa J-Tour X70 mga kaibigan, sabi ng ilang feedback mula sa mga car owner, ang modelong ito ay tahimik kahit sa malulubak na pagbiyahe at may tibay din na aasahan. Gumagamit kasi ito ng unibody chassis, ibig sabihin, isang buo ang pagkakagawa ng body frame nito na mas magaang at mas matatag. Ito ay para sa mga komportableng ride at mahusay na handling. Ang ganitong setup ng mga chassis frame ay pangkaraniwan sa mga modernong SUV at crossover gaya nito dahil sa tibay at pangmatagalang gamit. Mas fuel economy rin kasi nga mas magaang at mas tahimik rin sa biyahe kumpara sa ladder frame chassis ng ibang mga brand. Gumagamit ito ng front suspension na MacPherson Strut Independent Suspension. Ito ang karaniwang ginagamit sa front suspension ng mga passenger cars na may 7 to 8 seating ang capacity. Sa setup na ito, may coil spring na nakasama at independent arms na nagbibigay ng mas maayos at komportableng ride, lalo na kapag dumaan sa mga hindi sementadong kalsada. Gumagamit rin ito sa rear suspension ng multi-link independent suspension. Ang multi-link rear setup nito ay mas advanced na nagbibigay ng mas magandang stability at handling, lalo na sa mga curves at sa malulubak na daan. Ang independent suspension sa likod ay nagbibigay din ng mas magandang traksyon at mas kontroladong pag-slide kahit pa maraming sakay o mabigat ang karga. Gumagamit rin ito sa preno ng ventilated disc sa front at ordinary disc brake naman sa rear. Meron din itong electronic parking brake. Ito ay nagbibigay ng mas maayos na paghinto at mas madaling kontrol.
Gumagamit rin itong modelo ng power steering na naka-electric power steering. Mas magaang at responsive ang manubela lalo na sa mga tight turns at parking. Pagdating naman sa mga safety at security features, itong J-Tour X70 ay gumagamit ng anti-lock braking system, electronic stability control, traction control system at hill start assist para hindi gumulong pabalik kapag pataas ang daan. Meron din itong parking sensor plus reverse camera para mas madali ang pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Gumagamit rin ito ng mga advanced safety features gaya ng lane departure warning, blind spot monitoring, auto hold function at driver assistant features na may kasama pang mga advanced na safety features na talaga namang mapapakinabangan ng marami sa araw-araw na pagbiyahe. Pagdating naman sa mga issue nitong bagong J-Tour X70 mga kaibigan, syempre medyo mag-aalangan talaga ang marami lalo na nagmula sa Chinese brand ang modelong ito. Bukod pa dyan, medyo pahirapan pa sa mga spare parts. Talagang hahanapan mo muna ng kapareho pero mas mura naman ang maintenance nito. Sa kasalukuyan itong J-Tour X70 ay nagkakahalaga mula 1,099,000 pesos sa pinakamababang variant hanggang 1.4 million pesos sa pinaka top end variant nito na kumpleto na. Ang Geely o Cabango. Marami dito sa Pilipinas ang hindi talaga nagtitiwala sa mga Chinese brand. Pero simula nang lumabas ang mga brand na gaya ng Geely ay talaga naman nagkaroon na rin ng kahit papanong trust ang ilang sa mga Pilipino. Naghahanap ng isang mas advanced, modern at mapagkakatiwalaang 7-seater family car. Gaya ng Geely o Cabango, nagbibigay rin ng mas modernong features, magagandang safety features at performance. Sa tulong ng 1.5 liter gasoline engine ito na may turbo at may mild hybrid na hindi lamang napapalakas ang performance kundi nagbibigay rin ng katipiran sa fuel consumption. Ang Geely o Cabango ay isa sa mga nabanggit na pinakamatipid na 7-seater MPV car sa Pilipinas ngayon na may magandang quality. Bagamat China brand ang Geely ay pinatunayan pa rin nito ang pagiging reliable car brand. Ngayong panahong marami ng mga car brand manufacturer ang dumadagsa sa merkado. At kung bakit worth it itong Geely o Cabango ay dahil sa mga katangian nito na hindi mo maikukumpara sa ilang mga brand competitor nito. Madali na ring hanapan ng pyesa sa aftermarket at medyo afford din ang presyo. Para ito sa mga pamilya na gusto ng next level na 7-seater na hindi man pinakamura pero may dagdag na features at comfort. Para sa mga taong madalas mag-road trip na gusto ng mas spacious third row at mas maraming gamit. Nagre-range ang estimated price nito ngayon mula 1.2 million pesos hanggang 1.4 million pesos. Ang Jayco EJ6 ay isang fully electric SUV. Ibig sabihin, isang sasakyan na puro kuryente ang pinagmumulan ng lakas at walang tradisyonal na makina na gumagamit ng gasolina. Ito ay inilunsad ngayon sa Pilipinas bilang isang bagong premium electric SUV na may off-road capabilities at modern features para sa urban at outdoor na pagbiyahe. Kaya kung naghahanap ka ng isang SUV car na hindi kumakain ng fuel, pwede pang off-road at may malaking interior capacity. Modern tech features, itong bagong EJ6 ang perpekto para sa iyo. Well, anong meron sa modelong ito? Bakit marami daw ngayon ang tumatangkilik dito? Bukod sa napaka-brusko ng datingan, ang modelong ito ay nakakaakitingnan lalo na sa pamilyar na disenyo nito na talaga namang magugustuhan ng marami. Mukha kasi itong armored vehicle na may makantong hugis, robust front-end design, rugged style ay talaga namang lumalabas na ang pagiging off-road car sa disenyo pa lang ng modelong ito. Ang mga ilaw nito ay kakaiba din na puro naka-LED type na klase. Parang nakabaliktad na L ang headlamp at isang matuwid na hugis ay naman ang likuran tail lamp nito. Walang arte masyado ang harap maliban sa brand name na Jayco. May sukat ang gulong nito na 245/55 R19 na perpekto para sa anumang terrain o malulubak na daan. Dahil dito ay mas tumaas din ang ground clearance size na may 200 to 225 mm na naging perpekto rin para makuha nito ang atensyon ng marami na kung saan kahit electric vehicle ito ay kaya pa rin itong sumuong sa matutubig na kalsada. At ang isa sa mahalagang parte nitong sasakyan kung bakit kaya nitong mag-navigate sa off-road condition ay dahil sa matitibay na chassis at suspensions na ikinabit dito. Itong EJ6 ay nakabuo ng isang IMS platform na may unibody construction
Ang unibody setup na ikinabit dito ay mas magaang at mas efficient sa fuel or energy use at nagbibigay pa ng mas stable na ride kasama ang independent suspension setup nito. Ang front suspensions nitong EJ6 ay naka MacPherson strut. Ito ang pinakakaraniwang front suspension sa mga modernong SUV at passenger cars. Nagbibigay ito ng magandang balance, comfort at handling lalo na sa uneven roads o mga rough road. Naka-independent pa ang setup nito na ang ibig sabihin ay mas nasasalo ang mga bumps without transferring too much shock sa cabin. Habang ang rear suspension naman ay naka-multi-link independent suspension. Ang multi-link setup ay mas advanced kumpara sa simpleng torsion beam rear suspension ng ibang mga SUV. Ang maganda rito, nagbibigay ito ng better wheel articulation. Mas stable ang handling at mas magandang grip sa uneven terrain. Ito rin ay nakatutulong sa off-road and rough road confidence dahil mas flexible ang pagkilos ng mga gulong nito. Ang mga kombinasyon ng features na yan ay nagiging dahilan kung bakit kaya ng EJ6 na humarap sa light off-road condition gaya ng gravel roads, uneven humps, dirt trails at mga occasion na may tubig sa daan nang hindi masyadong nahihirapan ang chassis at suspensions. At syempre, ang front brake nito ay naka-ventilated disc na nagbibigay ng mas mabilis na pag-cool at mas consistent na performance lalo na sa mabigat o madalas na pagpipreno. At solid disc type naman ang ginamit sa rear brake nito na practical at sapat kasi karamihan sa braking force ay galing naman sa harap. Kaya okay na ang solid disc brake na ikinabit sa likod nito. Well, pagdating naman sa interior, itong bagong EJ6 mga kaibigan ay mayroong mas malaking display screen na may sukat na 15.6 inch touchscreen infotainment system na kung saan sentro ng entertainment at ng ilang mga control nitong sasakyan. Nilagyan din ito ng malaking digital instrument cluster na may sukat na 9.2 inch na nagbibigay ng modernong digital driver display para sa speed, range at driving info. At syempre, hindi rin mawawala sa modelong ito ang mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth connectivity features, maraming USB port para sa madaling koneksyon ng device o pag-charge ng mga gadget. At mayroon din itong voice control features na kung saan boses ang kumukontrol sa ibang mga function nitong sasakyan na malaking tulong lalo na kung nagmamaneho ka. At bukod pa dyan, may kasama rin itong 8 hanggang sa 12 speaker na nagbibigay naman ng mas malakas at maliwanag na tunog sa loob nito. May automatic climate control para sa magandang temperatura sa loob na may kasama ring rear AC ventilator. May rear air quality control din na naglilinis ng hangin at nag-aalis ng masangsang o mababahong hangin sa loob nito. At syempre may kasama pa itong ventilated front seat, isang feature sa upuan ng driver na may air-cooled para hindi mainit sa balat na bagay dito sa Pilipinas lalo na kapag summer. Ang seating capacity nitong Jayco EJ6 ay nasa 5-seater na nakabalot ng premium upholstery at komportabling upuan para sa long drives. May central console armrest, mga cup holders at bottle holders. May wireless phone charger din ito na may 50 watts at nilagyan din ito ng panoramic glass roof. May malaking bintana sa taas para sa mas open feel at meron ding ambient lighting para mas stylish ang interior. Pagdating naman sa convenience at control, nilagyan itong bagong SUV ng multifunctional steering wheel na kung saan makokontrol mo ang ilang mga settings without taking hands off the wheel. Nakakeyless entry at push start button na rin ito na mas madali at modernong pagpasok at pag-start ng engine at mayroon ding power windows sa front and rear. Pagdating naman sa space at utility, naifo-fold ang rear seat para mapalaki ang cargo space pag kailangan. May power outlets at accessory socket sa loob para sa device o gamit. May kasama rin itong driver assistance and comfort features, gaya na lang ng adaptive cruise control system at 360-degree camera view monitor. Pagdating naman sa safety features, itong Jayco EJ6 ay marami niyan. Meron itong anti-lock braking system o ABS. Meron din itong electronic brake force distribution o EBD
at meron pang kasamang brake assist. Nilagyan rin ito ng vehicle stability control na tumutulong para hindi madulas o mawala ng control lalo na sa biglaang liko o mga basang kalsada. May hill start assist din ito para hindi bababa sa reverse kapag pataas o patarik ang mga kalsada. Meron nitong downhill assist control para kontrolado ang pagbaba sa matarik na daan. At syempre meron din itong Autonomous Emergency Braking o AEB. Automatic braking kapag may panganib na banggaan. May Forward Collision Warning din ito o FCW na nag-aalerto kapag may paparating na sasakyan o obstacle. Meron itong Lane Keeping Assist o Lane Keep Warning. Tinutulungan ng features na ito na manatili ang sasakyan sa loob ng linya para hindi makasagi o makamangga ng ilang mga kasabayan lalo na yung mga nag-o-overtaking. May Emergency Lane Keep Assist din ito na tumutulong i-correct ang steering kapag lumalabas sa linya itong sasakyan. At ang maganda pa rito mga kaibigan ay nilagyan na rin ito ng Rear Cross Traffic Alert o RCTA. Nag-aalerto kung may sasakyan sa likuran habang ikaw ay umaatras. Meron din itong blind spot monitoring system na nag-aalerto rin kung may sasakyan sa mga blind spot na hindi nakikita sa side mirror. Meron din itong traffic jam assist. Magagamit mo naman sa mga masisikip na traffic. Tinutulungan itong kontrolin ang speed at stopping. At pagdating naman sa ilang pang mga safety features nito, lalo na sa interior, marami itong airbags sa front, driver at mga passenger. Meron din itong curtain airbags, side airbags na kung saan poprotekta sa oras ng mga banggaan sa mga pasahero nito sa loob. Meron din itong seatbelt reminder at seatbelt warning na paalala kung hindi naka-seatbelt na sinamahan pa ng parking awareness alerts. May 360-degree panoramic camera din ito. Buong view sa paligid para sa parking at tight spaces. Meron din itong rear view camera para sa likod kapag bumabarena o umaatras ka. Meron din itong rear parking sensors. Magbibip ito kung malapit ka sa obstacle o matatamaan mo na yung mga nasa likod na humaharang pag umaatras ka. Meron din itong door ajar warning na isang indikasyon kung may pintuan na hindi nakasara ng maayos. Meron pa itong emergency stop signal na nagbiblink ang hazard lights sa mga biglaang preno. Meron pa itong family and child safety. May ISO fixed child seat mounts na secure na anchors para sa mga child seats. Meron din itong child safety locks para hindi madaling mag-open ang rear doors. Meron din itong rear seat belts na tamang seatbelt para sa back passengers. At ang iba pang mga safety alerts nito ay talaga namang mapapakinabangan mo rin, gaya ng crash sensor na nagtitrigger ang lights hazard pagkatapos ng matinding impact. Nilagyan rin ito ng tire pressure monitoring system o TPMS. Nag-aalerto kung mababa ang pressure sa gulong. May kasama na rin itong front and side impact beams, reinforced frames sa mga impact zones. Well, talaga namang nakakabilib itong Jayco EG6 na talaga namang fully compact din sa napakarami advanced at modernong mga safety features. At higit sa lahat, ang magandang features nito na pwedeng magamit sa kahit anumang klase ng daanan. Ang Jayco EJ6 ay hindi lang basta SUV. Ito ay may comprehensive safety package na moderno at malakihan na ADAS suite. May maraming airbags, stability system, parking aids at child safety technology. Kaya mas confident at secure ka sa city, highway o adventure trips. Ang Jayco EJ6 ay hindi gawa sa Pilipinas o ibang bansa, kundi galing sa China. Ginawa ito sa Chery Automobile sa ilalim ng brand na Jayco at pagkatapos ay ini-import papunta sa Pilipinas at iba't ibang merkado sa buong mundo. Well, dahil nga sa fully electric vehicle ang modelong ito, umaabot sa layo na 421 to 425 kilometro bago tuluyang malobat ang battery nito. Well, gaano naman ito katagal i-charge? Tumatagal daw ng mahigit sa 30 minuto bago mag-full charge o kulang-kulang 1 oras bago ma-full charge. Yan ay napakabilis na sa pagiging fully electric vehicle na klase nito kasi ang iba inaabot pa ng 2 to 3 hours. Well, pagdating naman sa top speed mga kaibigan,
Itong EJ6 ng Jayco mga kaibigan ay umaabot sa bilis na 150 km per hour. Mabilis na yan kung tutuusin at malayo-layo na rin ang mararating. Sa Pilipinas, available na ito sa dalawang klase ng variant na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,649,000 pesos hanggang 1,799,000 pesos sa kasalukuyan ngayon. Kung nagustuhan mong topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po dumaling yung subscribe button pati na notification bell para naman ma-update vlog sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment, kaibigan mo pa nang sa ganun masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!